But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. This challenge on you. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. Yung nasa resolution na kung saan pinagbantaan ako nung dating presidente, kasama si Kibuloy. So ito mga kabanat, masyadong nasaktan itong House of Representatives. At ngayon nakikita natin ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para gipitin itong SMNI. No. Itong si Suarez naghamon pa, mayroon pang challenge. Napanood nyo naman sa intro kanina at mamaya papanood ko sa yung full video na sa bahagi na ito. Na sinabi niya, no, I challenge, no? Yan ay challenge na patunayan nyo na mayroong 1.8 billion na ginastos itong House of Representatives. At kung wala, no, i-challenge you na ilapag nyo dito yung ang inyong prangkisa. Ibig sabihin yung franchise ng SMNI. Ibig sabihin, kapag hindi nyo napatunayan na 1.8 billion, ay babawiin namin yung ang prangkisa ninyo. So, nakikita natin na ginagamit ng kapangyarihan. Ito, ginagamit ng SMNI ang kanilang kapangyarihan, no? Para gipitin ginagamit ng House of Representatives ang kanilang kapangyarihan bilang congressman para gipitin itong SMNI. Ano yung bakit? Kung babalikan natin ang statement ni Ka Eric, ang linaw-linaw na sa bahagi daw ng pagtatanong kasi in-interview si Bilhika Yun ay question halimbawa itong tanong siguro ni Ka Eric si Martin Romualdez normal talagang dapat medyo ma-advance yung utak nating mga congressman, hindi yung parang papaya na mapitik ng konti, totolo, iiyak agad. Parang naging iyakin yung ating congressman mga congressman na ito, like si Suarez, at kita naman talaga natin na ipinagtanggol lang nila itong si Romualdez. No? Dahil napakalaking halaga nga yan, 1.8 billion pesos mga kabanat. Talagang, kung mapatunayan ng 1.8 billion, talagang kahit saang patumakbo pa ito si Romualdez, anong posisyon sa gobyerno, hindi na talaga mananalo kapag napatunayan na gumastos talaga siya. So ngayon, parang pinagtatanggol nila. Bagamat, hindi ako naniwala na ganun kalaki talaga yung ginastos ni Romualdez dahil malaki naman talaga yan. Halos 1.5 year pa lang, gumastos na ng 1.8 billion. Saan ba yan pumunta? Sa Mars? Pero yun nga lang, no? Doon tayo sa tema, yun daw ay katanungan ni Ka Eric. So dapat hindi masaktan itong si Suarez at ila pang si Acop. Napakarami, lahat sila siyempre, boss nila yung tinira, sanib puwersa sila, no? At ngayon ginigipit nila ang SMNI at itong si Makabayan Black Franz Castro, tuwang-tuwa naman kasi alam naman natin na hate niya yung SMNI kasi dyan yung lagi si Presidente Duterte nagpapa-interview. 'Di ba? So nakikita natin na parang may halong panggigipit itong ginagawa ng mga congressman. Hindi trabaho yung ginagawa nila kundi panggigipit mga kabanat, dahil kung ilagay natin sa sentido commun, grabe ang sabi kasi ni Ka Eric, ang ginawa namin ay katanungan lamang na kung gumastos ba talaga ng 1.8 billion itong si Romualdez sa kanyang travel expenses. Nga lang, no? Yan ay katanungan. Dapat ang ginawa ng Kongreso, sinagot. Hindi po, ang ginastos namin po ay 1 million lamang. Halimbawa, 1 million lamang, hindi po kami gumastos. Tapos ang issue. Nga lang, medyo nasaktan sila. At pinapalabas nila, gumagawa ng fake news itong sila Ka Eric. Pero, kung ilagay natin sa utak talaga, yun ay katanungan Hindi ka magtatanong kung tanongan ng insakto. Ibig sabihin, kung ikaw ay magtatanong, halimbawa, tatanungin kita, tama ba ang ginawa mo ito? Ibig sabihin, ako ang nagtatanong, may duda ako na hindi pa ako 100% naniwala na totoo ito. Kasi nagtatanong pa ako Yun sanang ilagay sa utak nitong mga congressman. Ito nga lang, walang utak no? Pinapalabas nila nga fake news talaga kasi nasasaktan sila kasi boss nga natatamaan nila. Ako wala akong kinakampihan. Inis na inis din ako dito sa SMNI kasi na-take down yung channel ko dyan dahil sa kanilang pagka-copyright na hindi naman talaga sa kanilang video. Yun ata interview ni Presidente Duterte pero kinopyright nila. Ganun pa man, doon tayo sa tama, no? Doon tayo sa tama. Kikita natin yung panggigipit nila sa SMNI, itong mga congressman, ginamit nila yung kapangyarihan nila para gipitin. So panoorin natin itong sinabi ni Suarez talaga mga kabanat. Panoorin, kayo nung humusga dito. Now,
So, ito na. Papanood ko sa inyo mga kabanan. Kayo nang magkalit pa. Now, SMNI, sabi nyo, paid talents nyo yon. Hindi na nga dumaan sa KDP Code of Ethics at Seminar at wala silang certification. At alam nyo, yung manner kung paano nila kinokonduct yung sarili nila, eh at the very least, dapat pinagsabihan nyo sila. Tapos yan sinasabi nyo, meron kayong ginagawang internal investigation ngayon. Ongoing, Mr. Chair. But what is sad is the following day, they came out again on TV, justifying what they said. Saying that what we said, dapat hindi kayo nasaktan kasi question lang yon. Tama Isa naman. ang sinabi ninyo, yung Diba? ay yung po ay hindi po Tama naman talaga. Yun, hindi talaga kayo dapat masaktan kasi ayun ay question lamang, no? Itong mga congressman masyadong iyakin eh. Diba? Hindi kayo dapat masaktan. Talagang kung question yun, hindi kayo dapat talaga masaktan. 'Di ba? Hindi naman direct paratang yun. Kung sinabi, gumastos kayo dyan ng 1.8 billion pesos. Paano yung ginastos ito? Pero kung yun ay katanungan, hindi kayo dapat magalit. Di ba? Karapatan sana, nasagutin nyo yun. Hindi kayo dapat magalit. Ngayon, ginamit nyo yung kapangyarihan nyo para gipitin itong SMNI talaga. verified. Katanungan lang po yun. Nyo po doon ay isa direct statement Naghang. this challenge on you. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, Dito talaga na medyo nahihinaan ko sa utak ni Suarez. Ano nyo ba, Nat? Siya mismo nagsabi, ayun ay katanungan lang. The following day daw, naglabas na naman ng statement itong SMNI na on TV na nagsasabi na huwag kayong 'di ba? Ang katuwiran ng SMNI, bakit kayo nagagalit? Yun ay katanungan lang. Tapos, ang last part na sinabi niya, ito i-challenge niya na dapat daw kung mapatunayan nyo na totoo itong 1.8 billion, magre-resign ito. So ano bang klaseng utak ito si Suarez, mga kabanat? Yun ay katanungan. Paano ko ipoprove sa sarili, paano ko ipoprove ang 1.8 billion? Ako'y nagtatanong lamang sa inyo. Ang hirap, ang gulo itong utak ng House of Representatives talaga. Makikita mo talaga na pinagtatanggol lang nila ang kanilang mga sarili, mga kabanat. Intindihan natin yan. challenge on you. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. Alam niya walang But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Yan ay panggigipit, mga kabanat. Ang linaw. Itong ginagawa ng mga congressman ay panggigipit sa SMNI. Panggigipit ito. Panggigipit kasi una, itong SMNI ay magkalapit ito kay President Duterte. At isa sa mga tumulong ito sa kampanya ni President Duterte. At malamang, pag tumakbo ito sa mga Duterte, halimbawa kung sino mang Duterte ang tumakbo dyan, kahit tumakbo pa ito si Pulong, tumakbo pa ito si Baste, no? Automatic yan, tutulungan ito isa sa mga magkakapanya yan ng SMNI. So, kita naman natin, no? Paano masasagutin nga, no? Paano masasagutin nga kung yung katanungan ay katanungan lamang sa iyo, no? Hindi magtatanong ang isang tao kung accurate na yung kanyang katanungan. Halimbawa, hindi ako magtatanong sa iyo, anong pangalan mo? Magtatanong pa ba ako sa iyo kung kilala ko na ang pangalan mo? Diba? Yun ang bilang isang example. Tapos, alam naman ni Suarez na yun ay katanungan ng SMNI, katanungan ni Ka Eric. Pero may palusot pa siya. Sinabi niya, patunayan mo na totoo yung 1.8 billion, magre-resign ako. Pero pag hindi, no, halimbawa yun ay false, no, hindi totoo,
dalhin mo dito ang prangkisa mo. Hindi nga panggigipit, no? Panggigipit talaga ang ginagawa nitong itong House of Representatives. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para gipitin yung isang TV station. Hindi rin ako, alam mo nyo, mayroon din ako sa mga sama ng loob sa SMNI kasi yun nga, sinabi ko, may mga channel ako na na-take down dito dahil kay SMNI, no? Na kinapirize, sinistrike yung video natin na sa totoo lang, hindi naman talaga sana sa kanila yon dahil nga interview ni President Duterte, yun, pero na-strike nila, diba? So, na-take down. So, sa pag-take down na yan, isa sa magkaroon tayo ng violation sa YouTube man o pang Facebook, mga kabanat. Kakapirize kasi yung SMNI. So, mayroon tayong pero ilagay natin sa tama. Talagang naniniwala ako na ginigipit nila talaga yung SMNI. So, sa tulong pa rin itong si Franz Castro, kagaya itong sinabi ni Franz Castro dito, mga kabanat, ito, nakisakay din. No? Kasi may mga personal sila na galit din eh. Mga personal na galit na ito, hindi na ito nga nang sinasabi niya, ito ay in edge of legislation. Maniwala ka dyan. Personal na ito, mga kabanat. Yung nasa resolution Ito. na kung saan pinagbantaan ako nung dating presidente, kasama si Kibuloy as black timers. May ginawa ba kayo dito, MTRCB? Anong ginawa nyo rito? We responded to the complaints and we called the parties over for to hear their side also for a hearing. Yan. So, hindi ko na itutuloy yan, mga kabanat, kasi alam natin na itong si Castro medyo mahina din hindi ako sang-ayon dito sa mga ganyang klaseng tao eh. Mayroon tayong freedom of the press. Di ba? At si President Duterte, naging presidente yan, naging abogado yan, at mataas yung kaalaman yan. Hindi yan magsasalita na hindi totoo, mga kabanat. Kahit sinabi niya na halimbawa, ang pananaw ni President Duterte, si Franz Castro, may kaugnayan sa isang alien. Halimbawa, gamitin ko lang ganong term, no, alien. Ay talagang naniwala ako na totoo yun. Kasi si President Duterte, mas malawak yung karanasan, mas malawak yung kaalaman. So, ang pinakain ng video na ito, na naniwala ako dito na itong mga congressman, mga kabanat, ay ginagamit nila yung kapangyarihan nila para gipitin itong SMNI, mga kabanat. Kasi napakarami naman diyang gumagawa ng fake news eh. Nga lang, hindi kongreso ang binibira. Di ba? Napakarami yung paninira na ginagamit ng ilang. Pero hindi si Romualdez yung binibira. Umaray lang sila kasi si Romualdez yung natatamaan. House Speaker, mga kabanat. Ganun. Di ba? Talagang pinagtatanggol nila, mga kapagkitang-kita dyan eh. Hindi balance ang ginawa nila, hindi balance. Kasi sa una, pinairal na sana nila ng freedom of the press. Freedom of expression. So, nag-express lang sila ni Ka-Eric patungkol dyan sa katanungan nila. Ikaw, Martel Muardes, di umano, gumastos ka ng 1.8 billion. Ang ginawa sana ng Congress, sinagot na, hindi po totoo yan, sir. Ito ang katunayan namin. Di tapos ang issue. Nasa journalist na yan kung paano niya i-handle o ulit-ulitin niya, paninindigan niya talaga na ganun. Nasa kanila na yon, di ba? Hindi sila ang problema kasi medyo nasaktan sila eh, naging papaya nga. Gusto nila, mga kamat, sila lang bumira, sila lang. Yan talaga ngayon ang kalakalan sa ating bansa, no? Dapat mag-vlogger na lang kayo, diba? Kaysa muna ko, gigipitin ka talaga kayo dyan. Diba? So, nakikita ko tong galawan talaga nila eh. No? Kakalungkot, mga kabanat. At ito namang abogado ng SMNI, ang hina ng utak. Ano ba to? Ang hina. Dinidinay ba nila sila ni Ka-Eric? Hindi nila kayang ipagtanggol daw. Oy, ba't pumunta kayo dyan? Diba? Nagtatrabaho yan sa station ng SMNI, tapos ni isa hindi nyo malang kayang pagtanggol. Anong klaseng abogado kayo? Diba? So, alam mo na, mga kabanat, ng video. See you next video, mga kabanat. So, mayroon tayong freedom of the expression. So, yun ang express ko, yun ang pananaw ko, na itong mga kongreso ay ginamit nila yung kanilang kapangyarihan para gipitin yung SMNI. So, nandyan. So, kitang-kita naman natin. Alam nyo kung bakit ko nasasabi.
Kasi ang sabi naman ni Ka-Eric ay yun ay katanungan. So kung sa isang katanungan, dapat obligado yung Kongreso sagutin, hindi dinaan sa hearing. At mayroong pang hamon-hamon na nalalaman, kaya nasabi natin yun ay panggigibit. May hamon-hamon pa na patunayan mo, 1.8 billion. Okay, so kung hindi mo mapatunayan yan, kunin ko yung prangkisa mo, mayroong pang ganun-ganun na nalalaman na challenge. So kung ganun ang challenge mo, ibig sabihin, panggigipit. Kasi alam mo naman, yung katanungan na yun ay katanungan. Di ba? Hindi yan magtatanong ng isang tao kung anong pangalan mo, kung alam niya ng pangalan mo. Hindi ganun. Dapat naintindihan niya ng mga congressman. Ang katanungan ay katanungan. Ang paratang ay nanatiling paratang. Kung katanungan yun ni Ka-Eric, nanatiling katanungan yun at dapat sagutin ng Kongreso. Pero ginamit nila, dinivert nila, gikunwari nila, parang nasasaktan sila, pinapalusot nila na hindi katanungan. So, saan lugar yung tao dun? Di ba? Yun ang nakakalungkot sa mga congressman na wala, kahit talagang nasisira ng politika sa ating bansa, mga kabanan.